Nagpis ay ang kwento ng umunoy pananamantala. Ikinuwento sa News 5 ng ilang kaanak ng mga namatay na construction worker. Bukod sa nagtatrabaho ang mga namatay, walang benepisyo tulad ng SSS. Ang sweldo raw na natatanggap nila, hindi kayang bumuhay ng pamilya. Karamihan sa mga namatay, magkakapitbahay sa isang barangay sa Kogyo. Ikwento mo, Ina Zara. Sa kwartong ito, katabi ng basketball court, nakabulol ang magkaibigang sina Michael Tatlonghari at Benbon Cristobal. 2 sa 10 construction worker na namatay sa Makati kahapon. Kailangan mo kami iwan. At wala na nga raw mas masakit pa sa isang magulang, kundi ang malamang ililibing niya ang kanyang anak. Iiyak mo! Iiyak mo! Umiyak ka! O ang makita ng isang kapatid na nasa loob na ng ataulang kanyang kuya. Masama raw ang loob ni Lorraine. Pangako kasi sa kanya ng ka-live-in na si Benbon, kapag nakapag-abroad ay magpapakasal sila ngayong taon. Hindi na nga ito tumupad sa pangako. Iniwan pa ni Benbon ang anak na 3 taong gulang pa lamang. Pala ng Diyos, basta bantay niya na lang yung anak namin. 5 sa 10 namatay taga Kogyo Antipolo. Magkakapitbahay sila at halos sabay-sabay ding nirecruit ni Edward Piñon, ang subcontractor ng Arlo Aluminum, ang kumpanyang gumagawa ng bintana sa Eton Residences. Wala na ang SSS. Kakarampot pa ang 270 pesos kada araw na tinatanggap ng mga manggagawa, kapalit ng mapanganib na trabahong magkabit ng bintana ng kondo. Pero giit ng subcontractor, tinanggap ng manggagawa ang alok nila. Basta kusa lang sila pumupunta sa akin kung may trabaho. Kung magkataon namang meron, sinabi ko sa kanila yung mga patakaran sa trabaho ko. Na yun lang ang kaya ko, yun lang may papasweldo ko. Lahat yun lang. Sa statement ng Eton Properties Philippines, giniit ng kumpanya na may testigong nagsabi na nagsiksikan sa gondola ang 11 trabahador at dahil overloaded, bumigay ang kableng sumusuporta dito. Pero diskumpiyado ang ilang kaanak ng mga biktima sa kwentong ito. Siyempre, ganun talaga palalabasin nun para siyempre, sila, lusot, di ba? Pero para sa ina ng biktimang si Michael Tatlonghari, hindi na mahalaga kung sino ang may sala. Ngayong wala na ang kanyang anak, isa lang daw ang gusto niyang mangyari. Aksidente po yun. Wala pa ko sinisisi. Wala. Ang gusto ko lang maayos lang po libing ng anak ko. Yun lang po. Yun lang po talaga. Yun lang po. Nakikiramay kami. Ina Zara, News 5. Nag-face-to-face kanina sa DOLE ang Eton Properties Philippines at mga contractor nito para malaman kung sino ba talaga ang dapat na managot sa aksidenteng ikinamatay ng 10 trabahador kahapon. Ikwento mo, Beverly Natividad. Nanindigan ng Eton Properties, hindi nila empleyado ang mga namatay. Kinontrata raw ang mga manggagawa ng Arlo Aluminum and Glass Company, kumpanyang kinuha ng Eton para maglagay ng aluminum molding sa itinatayong kondo. Pero sabi ng Arlo, ang mga trabahador ay empleyado ng isa pang subcontractor, ang EM Piñon Glazing Company. Para maiwasan ang turuan, sabi ng DOLE, maglabas na lang ng service contracts ang mga sangkot na kumpanya. I require another setting for the production of this service of contracts on Monday to determine the contractual relationship of the principal and the subcontractor and contractor. Mula Eton hanggang sa mga subcontractor, pare-pareho raw mananagot at magbabayad ng danyos. Sinagot na raw ng Arlo ang pagpapalibing sa mga nasawi. Right now, we're just more concerned yun sa immediate na kailangan ng mga empleyado na involved sa insidente. So, hindi pa namin napag-uusapan kung ano yun susunod na gagawin namin. But yun lang kasi muna yung concern namin, more of the immediate needs ng mga tao involved. Pero maliban sa turuan, lumutang kanina ang pinaka-importanteng punto na nakita ng mga inspektor ng DOLE. May 3 safety violations ang condo project. Una, hindi raw nagsumite ng Occupational Safety and Health Program ang mga kontratista. Dahil dyan, hindi napansin ng DOLE na kailangan nilang silipin ang lugar. Pangalawa, hindi raw ligtas ang scaffolding nito. At pangatlo, bukod sa overloaded ang gondola na hanggang 2 tao lang daw ang capacity, walang iprinisintang permit to operate ng gondola ang Eton at mga kontraktor nito.
Git naman ng abogado ng Arlo, kumpleto sila lahat ng papeles. Dagdag pa ng safety officer nila, hindi sila nagkulang sa pagpapatupad ng mga safety requirements. Lahat po ng safety paraphernalias naka-installed. Doon lang po sa 3 taong naka-detailed dapat na gumamit ng gondola that time. So, nag-comply po lahat sila, PPE, full body harness, hard hat, lahat po. Beverly Natividad, News 5. 3 araw matapos ang pagsabog na isang bus sa EDSA, inilabas na po ng PNP ang artist sketch ng mga posibleng susi raw sa pambobomba. Handa naman daw magbigay ng pabuya ang Malacanang sa sinumang makakatulong para maresolba ang kaso. Ikwento mo, Maricel Halili. Ganito raw ang itsura ng 2 kahina-hinalang lalaking bumaba sa Newman Goldliner bus ilang minuto bago ito sumabog sa EDSA Buendia noong Martes. Kapwa balingkinitan, maputi at tinatayang nasa 70 hanggang 75 kilo ang timbang. Ang computerized artist sketch na ito ay base sa pagsasalarawan ng mga testigo. Kwento pa nila, sumakay sa Heritage Hotel ang 2 pero bumaba pagdating pa lang ng Malugay, gayong hanggang Ayala raw ang kanilang binayaran. Nakapwesto rin daw ang 2 lalaki sa gitnang bahagi ng bus kung saan iniwan ang pampasabog. Pero sa ngayon, ayaw muna silang ituring na suspect ng PNP. They may be able to contribute to the solution of the case. And as I've mentioned earlier, they are not yet being considered as suspects, but persons of interest. Nangangalahati raw ang investigasyon ng PNP sa pagsabog, pero hanggang ngayon, wala pa silang maiturong grupo o individual na sangkot sa pambobomba. There are many guys out there who have very bad intentions, but they don't have the capability to do it. And vice versa. There are many guys with the capability, but may not have the bad intention. Nauna nang naghugas kamay ang Moro Islamic Liberation Front sa pambobomba. Pero sabi ni Defense Spokesperson Eduardo Batak, may mga senyales na MILF ang nasa likod nito. What the investigation teams are looking into is some kind of pattern which will lead us to the identity of the perpetrators or the group who have perpetrated this. 1 milyong pisong pabuya naman ang handang ibigay ni Pangulong Aquino sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na tutulong sa paglutas sa pagsabog. Kukunin daw ang nasabing reward mula sa Intelligence at Contingency Fund ng Office of the President. Handa rin daw si Pinoy na dagdagan ito kung kinakailangan. There was a review also of all potential threats within the country and the steps we have done towards hardening. Maricel Halili, News 5. Marami ang nagulat sa makabagong artist sketch na ipinakita sa Malacanang kanina. 2008 pa raw pala ginagamit ang teknolohiyang ito. Pero ngayon lang ipinakita sa media ang final product. Ang tanong, gaano nga ba ito ka-eksakto? Narito ang eksklusibong report. Sa tulong ng Computerized Composite Criminal Illustration System o CCCI, na isa sa larawan ng mga otoridad ang mga personalidad na magbibigay linaw sa nangyaring pambobomba ng bus sa EDSA noong Martes ng hapon. Idinonate ng Australian Federal Police ang 5 pirasong computer system. Pinakalat ito sa iba't ibang parte ng bansa, sa Maynila, Cebu, Mindanao at sa Visayas. Bawat isa nagkakahalaga ng ₱250,000. Mas maganda po na parang picture na po ang lumalabas talaga. Sa prosesong to po, sa manual saka po sa computerized, parehas po ang effectiveness niyan, hindi po doon sa mga illustrator o kahit sa anong gamit. Ang effectiveness po lahat niyan ay lagi po doon sa witness natin. Para mas akma sa itsura ng mga kriminal na Pilipino, nangalap na may 1,500 na sample ng mga mata at ilong ang PNP para may mapagpilian ang mga testigo. Meron ding facial marks, sombrero, salamin o hikaw na pwedeng pilian. Malayong-malayo ang sistemang ito sa karaniwang delapis na pag-drawing noon. Ang effectiveness po niyan nandun po sa witness natin. Pero meron po kaming proseso na ginagawa, interview po. Bago po namin gawin yan, ini-interview po namin yung witness. Kung capable po ba siya talaga o yung credibility niya maganda na magbigay ng witness. Nasa 80 hanggang 100% daw ang accuracy ng mga letrato. Nakatulong daw ang kanilang mga 3D sketches sa pagkakaaresto noon ng road rage suspect na si Jason Ivler at ang sinasabing Dominguez Carnap Group member na si Alfred Mendiola. Umaasa ang mga pulis na sa pamamagitan ng mga makatotohanang sketches, mas mabilis matukoy ang mga kriminal, lalo na ang sangkot sa pagpapasabog ng bus sa EDSA.
Paolo Bejones, News 5. Nagsimula na ang pag-inspeksyon ng mga pulis QC sa bagahe ng mga pasahero ng bus kanina. Sa takot na mabiktima ng pagsabog, ang ilang bus driver ayaw na ring magsakay ng ibang pasahero na maraming bitbit. Erica Tapalya, ikwento mo. Walang pinipiling bus ang mahigit 50 marshal ng Quezon City Police sa isinagawa nilang bus inspection kanina. Pagsampa ng bus, agad nilang i-inspeksyonin ang mga bagahe at nagmamatsyag sa mga pasahero may kakaibang galaw. Mga items na pwedeng may laman na bomba, gano'n. Kaya bags. At gano'n na rin yung sa mga suspicious persons, yung mga malikot yung mata, mga tulad ng gano'n. Yun yung minaman-manan namin na maigi. Isa sa mga nasampolan, si JP Macalocos dahil sa dalawa niyang malaking bag. Kahit medyo nairita, wala nang nagawa si JP. Okay lang po yun. Mental lang po yun. Natural lang naman po yun sa mga yung mga ganito po. Approved naman para sa ibang pasahero ang pag-i-inspeksyon sa mga bus. Mas okay yung ganun. Hindi naman nakakabala. Mas okay yung ginagawa na para mas safe yung pasahero na nakasakay dito. Kahit papano, meron silang ginagawang preventive measure para sa amin. Namimili po ba sila ngayon ng doble ingat na rin ang mga bus driver sa pinapasakay nila. Ang ilan pa nga, tinatanggihan na ang mga pasaherong kahina-hinala. Pag ayaw pakibagayan niya, pinababa ko na lang. Ayun, kahit yung mga karton, dapat sikapin. Kasi yung iba, napobiya na doon sa sabog ng Newman. Puspusan ang mga inspeksyon na ito sa EDSA, Fairview, Philcoa, Welcome Rotonda, Novaliches at Muñoz. Tuloy-tuloy ang pagpapakalat ng mga bus marshals para tiyaking ligtas ang mga pasahero. Umaasa ang QCPD na sa pamamagitan ng mga bus marshals, maiiwasan ang mga kaduda-dudang aktibidad at krimen sa loob ng pampublikong sasakyan. Erica Tapalya, News 5. Sa gubat may aso, favorite ng mga aso. Kaya naman sila ay naaabuso. Kawawa po sila. Please po itigil nyo. Pag kayo'y kinagat, kawawa din kayo. Sa may South Africa, bandang kagubatan, asong sigang swangit ay pinakawalan upang daw dumami itong kalahian. Tingnan mo nga naman, matapos pawalan at saka susundan. Mapabagsik talaga sila, no? Singbagsik ng pagmumukha ko. Sila nga ang asong nuknukan ng tapang, elepante at usa ay nagugulantang. Sa kanilang daan huwag kang hahambalang, kawawang nilalang, sa bitukang halang. Bukod sa matapang, sa kain ay swapang, aasa ka pa bang may butong maiwan? Mga classmates, kung bad at wild dogs ang nasa aking video, syempre may mababait ding aso na swak para sa inyo. Ang top 3 best dogs for children ay ang pangatla sa listahan, ang mga Labrador. Mapagpasensya kasi at loyal sa amo ang asong ito. Tinagurian din itong favorite dog in the United States. Pangalawa, ang Golden Retriever. Napaka-energetic kasi ng asong ito at dahil sa kanyang mahabang buhok, enjoy ang mga bata kapag ito ay inayusan. At ang pinaka-friendly na dog of all ay ang Poodle! Madaling i-train ng mga poodle. May kamahalan nga lang kung inyong bibilin yan. Nako mga bata, ang mga aso dapat ninyong alagaan at saka paliguan. Pero pagkatapos nilang maligo at mabaho pa rin ang kapaligiran, abay, alam nyo na yan. Kayo na yan. Ito pa rin po si Makata na hindi pa rin naliligo. Kaya ngayon, maliligo na po. Susunod sa aksyon, pagbulgar ni dating AFP Budget Officer George Rabusa sa umunoy pabaon system sa militar, resback nga lang ba? Batang nakadikit ang panga sa ngala-ngala, may pag-asa pa nga bang mabuhay ng normal? At Alwin Uy, Tingko at Martin Escudero, nagkatensyon nga ba sa taping ng teleserye ng TV5 dahil kay Jenica Garcia?